Same pa rin, no? Ang ginamit ko pa rin is yung aking GCash Visa card. And ayan, grabe po. Yan guys, after 2 hours, nag-stop over muna yung bus dito, no? So mayroon kaming stop over. And makikita natin marami. Yan guys, after 5.5 hour na biyahe, nandito na tayo sa Kuala Lumpur. Ayan. Ngayon, nandito ako sa terminal na to. What's up guys, welcome again sa aking channel and we are back for another vlog. And for today guys, balik-balis na ako sa hostel namin dahil 5 days lang ako ngayon. And ngayong araw na to ay pupunta tayo ng Malaysia and sasakay lang ako ng bus, no? So ngayon nakasakay na ako actually, ayan. Parang ordinary bus lang siya and pangalan ng bus mismo is Causeway Link. Actually ito yung suggestion noong receptionist. Hindi ko naman nakalain na as in ordinary bus lang talaga siya. Kasi mas ano sana kung nagano na lang ako, no? Nag-reserve na lang ako ng ticket kasi mas maganda yung mga seats doon, parang VIP bus. Pero it's okay, nandito na tayo and at least mararanasan natin yung mga sinasakyan ng mga ordinary people na mga taga Malaysia or mga tourist na papunta doon, no? So ordinary bus lang siya guys. Ayan. So ipa-flash ko na lang sa screen kung magkano yung pamasahe guys kasi tinap ko lang yung aking GCash card and tumatanggap din sila ng Mastercard or cash, ganun siya. So no need for reservation, diretso na lang. Merong pagtatapan ng ano doon na card. Yeah. Ganun siya. And sa ngayon 10 minutes na kaming umaandar. Kung gusto niyo siyang makita guys or maranasan, punta kayo ng Bugis MRT Station. Then mag-exit kayo sa A. Then maglalakad kayo kaliwa. Konting lakad lang siya guys. Sa kaliwa, then kakanan kayo. Then makikita nyo na yung Queen Street Bus Terminal. Yun yung pangalan nung pinagsakyan ko. Ayan yan. So ang alam ko tumatagal siya ng 5 hours, no? Ang nakakabilib, siguro sanay na itong mga kabataan dito. Tignan mo, nakatayo sila. Just imagine for 5 hours nakatayo sila and hindi sila nakaupo. Pero may mga bakanting seats. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang umupo, no? Itong loob ng bus guys, may aircon naman. Ayan, makikita naman natin. Okay naman siya. Hindi naman siya asin ganun kalamig, pero hindi naman siya mainit. Kumbaga katamtaman lang. Actually, dadalawang isip ako mag-bus. Gusto ko sanang mag-airplane na lang kasi pag sa airplane, 1 hour lang kasi yung travel. Unlike dito, 5 hours. Pero, sige, yan natin, di ba? Kung kunyari nagtitipid kayo, ito yung pwede rin yung maging alternative na papunta ng Malaysia. Pero kung meron kayong budget, syempre, mas maganda ng mag-airplane na lang kayo kasi 1 hour lang, di ba? And sasabihin ko sa inyo kung ano yung step by step bago tayo makapasok na Malaysia, kung ano yung magiging procedure. After 40 minutes, nandito kami sa immigration na yung pa-departure Singapore. Then, magta-transfer kami ulit ng ibang bus which is Causeway Link pa rin siya guys. And yung bayad dito is 2 SGD siya. Ayan, siksikan na. Ayan yung immigration mismo, no, kung saan kami nagano. I-scan mo lang naman yung passport mo. Yun lang naman. Kasi mabilis lang naman yung process. Same pa rin, no. Ang ginamit ko pa rin is yung aking GCash Visa card. And ayan, grabe punuan pala pag ganito ang Buti na lang malakas yung aircon naman kahit papano. Akala ko kanina kung ano yung bus mismo na sinakyan ko, yun din ang sasakyan ko, no? Hindi pala siya. Kasi ganun yung mga napapanood ko. Pag mga ganito pala, as in magta-transfer ka, buti na lang napansin ko kasi naiwan ko yung luggage ko doon mismo. Nung napansin ko yung mga kasama ko na dinala nila yung luggage nila, takbo ako ulit pabalik dun sa bus, tas kinuha ko. Yun, bit ko siya. Doon sa mga VIP na bus kasi, kung ano yung sinakyan mo, yun din yung sasakyan mo ulit. Kung baga susunduin ka, ganun siya.
Pero dito sa ordinary bus, as in magta-transfer ka ng ibang bus. And palagay ko mas mura to compared doon sa mga ano no, yung mga nire-reserve sa Klook or sa Agoda. Doon pwede kayo mag-reserve guys ha. At saka mas maganda yung mga seats doon kung mas gusto niyo ng ganoon. Pero kung gusto niyo lang ma-experience yung mga ganito, yung ordinary bus, pwede rin naman. Katulad ko, unexpected. Kasi ito yung inano sa akin, ni-recommend. Hindi ko naman nakalain na ganito siya. Pero okay na rin. Okay naman siya. Ayan, ang daming tao, maingay. Unlike sa pag VIP, as in, kahit dalawa lang kayo or tatlo, apat, ganyan, aandar na siya. Hindi siya punuan. Pag ganito talaga, punuan. Kasi mura naman siya. Just imagine, for 2 SGD, di ba? Tapos makakarating ka na ng Malaysia. After 10 minutes, nagbumaba tayo ulit. And palagi ko immigration naman ito ng Malaysia. Sobrang bilis. And palagi ko lilipatan naman tayo ng ibang bus. So nakalusot na tayo sa immigration guys. No? Mabilis lang din naman, in-scan lang yung ating passport din, tinatakan niya na. And siyempre in-scan natin itong ano natin, no? Itong luggage natin. And ngayon papunta na tayo ulit sa bus platform. Nandito ngayon tayo sa JB Central, no? Dito naman tayo sasakay ng bus. Ayan, pababa tayo dito. So sinusundan ko lang yung mga tao kung ano yung gagawin nila. Nandito tayo ng bus guys. And for 2 ringgit, Larkin Central naman. So hindi siya advisable kung ayaw nyo ng ano, puro transfer. Ito puro transfer, pangatlong bus ko na siya. Itong ginawa ko guys is pang local. Hindi siya pwede sa mga turista talaga. Kasi syempre di naman natin kabisado dito. Diba? Ito nangyari sa akin. Dapat pala talaga nag-reserve na ako ng ticket through Klook or Agoda. Kasi yun mas smooth siya. Isa lang talaga yung pas ng sasakyan papunta na sa sentro. And ito as in talagang transfer ng transfer. So hindi ko siya ma-recommend lalo na sa mga first timer. Pero kung kabisado niyo ng Malaysia, why not? Diba? Yung pamasahe dito is 1.60 ringgit. Pero yung binayad ko, 2 ringgit siya. Wala akong barya. So, pag wala kayong barya, wala na siyang change. Ganyan siya. Pero mura lang din naman kasi parang nasa 26 pesos lang pala siya. So, kung 1.6 siguro estimated, nasa 20 pesos lang itong bayad ng bus. Maganda naman yung bus nila. Maliit lang. Malamig din. Aircon din siya. Nandito na ako sa Larkin Central guys, and ito na yung pang-apat kong bus, no? So ito, ano siya ng 3.5 hour, direct na papuntang Kuala Lumpur. Kaya nandito pa lang ako, hindi pa siya umaalis. From Larkin Central, nasa 36 ringgit siya, no? Yung ibinayad ko. Ayan, papuntang Kuala Lumpur. Ayan, hindi pa tayo umalis, medyo late yung pag-alis yan, no? Kasi yung naka-schedule sa amin is 11:50. Ayan. Itong bus going to Kuala Lumpur is more relaxing na, no? Malaki yung bus and maganda yung upuan. And makita nyo naman. And hindi naman siya as in punong-puno. Talagang sumusunod din sila sa time na kailangan umalis. Yun naman yung kagandahan. And pakita ko sa inyo yung paligid na makikita guys dito sa Malaysia. Malayo-layo pa tayo. Siguro mga 3 oras mahigit pa bago tayo makapunta ng Kuala Lumpur. Let's go! Yan guys, after 2 hours, nag-stop over muna yung bus dito, no? So mayroon kaming stop over. And makikita natin maraming mga nagtitinda ng pagkain dito. Kung sakasakaling kayo, nauuhaw or nagugutom. Pero ako siguro hindi na kasi kumain ako ng sandwich kanina sa bus mismo. So balik na ako doon. Oh, yan. Nakatulog na ako dun sa 2 hours na yun.
Ganyan may tsura ng bus stop nila dito. Nga pala guys, regarding dun sa MDAC, 3 days before kailangan magawa nyo na siya no, through online. Ako ginawa ko siya kahapon. Madali lang naman siyang fill upan, lalagay nyo lang naman yung mga details nyo, yung passport number, pangalan nyo, kung saan kayo tutuloy dito sa Malaysia. Ganun siya. Kapag nakapag-fill up kayo doon, hindi na yun nahanapin sa immigration. Same sa Pinas. No? Through online siya. Kailangan 3 days before. Pwede rin yung 2 days before. Ganyan. Hindi na yun itatanong sa immigration kapag nakapag-fill up kayo. Kapag nakalimutan nyo or hindi kayo aware, malamang sa malamang gagawin nyo yun on the spot sa immigration mismo dito sa Malaysia. Ngayon, hinihintay na lang namin yung mga kasama namin. Yun. Maya-maya lang nandun na tayo sa Kuala Lumpur. Itong sinakyan natin na ito komportable siya, no? Kasi nakatulog talaga ako. Tsaka ang soft ng itong na to. Yung upuan niya. Relax ka talaga. Yan. Regarding naman dun sa pag-transpo, guys, no, yung, di ba, kung napansin nyo, palipat-lipat ako. Siguro hindi ko siya marirecommend para sa lahat, no? Para lang sa may lakas ng loob. Ako naman kasi hindi ko naman talaga as in akalain na ganito yung mangyayari. Pero, yung advantage niya is parang sobrang mura ng pamasahe guys. As in kalahati lang. As in hindi pa yata ako aabot ng 1,000 pesos dito sa ginawa kong ito. Although ang dami talagang transfer. Kasi kapag nag-ano kayo sa Agoda or sa ibang is nasa 1,500. Lagi ko malapit na kaming umalis yan kasi kumpleto na. Halos kumpleto na kami. Guys, after 5.5 hour na biyahe, nandito na tayo sa Kuala Lumpur. Ayan. Ngayon nandito ako sa terminal na to. And grabe yung experience, no? Marami akong mga ligaw moments, pero malaking tulong sa akin yung nag-advance akong ng aking eSIM, no? So may internet na ako, so hindi ako nahirapan na hanapin yung tamang daan. Kasi ini-expect ko yung sinuggest nila, andun siya yung isang bus lang, then mag-i-stop na ako mismo dito sa Kuala Lumpur. Yung pala para siyang ginagawa ng local talaga na transfer, which is nahirapan ako syempre kasi first time ko nga rito. Buti na lang talagang naisipan ko agad mag-advance ng eSIM at yun yung nakatulong sa akin. And right now hanapin ko na lang yung way papunta dun sa aking hostel. Kung may re-recommend ko ba itong na to guys, siguro hindi, lalong-lalo na sa mga first time and mahina ang loob. And hindi naman lahat may iisip agad na ng eSIM. Usually kumukuha pa sila ng physical SIM dito sa Malaysia. Ayan, grabe. Sobrang nakakapagod. Pero na-enjoy ko yung guys, yung pagtingin sa mga view. Ang ganda rin pala dito sa yung nature nila. Ayan yan, nandito tayo ngayon. Dahil dyan guys, dyan ko muna tatapusin itong vlog na to. I-separate vlog ko na lang yung hostel na titirahan ko guys. And that's it for today. Hoping na nag-enjoy kayo. At kung may maire-recommend man ako sa inyo, ay pwede kayong tumingin sa Klook or Agoda nang pwede nyong sakyan. And that's it for today guys. Bye. See you again sa aking susunod na vlog dito sa Malaysia.